Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Tigil pasada protesta ng grupong Piston umarangkada at suspensyon sa taas pasahe, ikinadismaya. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Naglunsad ng kilos protesta ang grupong Piston kasama ang bagong alyansang Makabayan at iba pang labor groups ngayong araw bilang pagkondena sa pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pagprotesta kabilang sa Cubao, Pasig, Marikina at probinsya gaya ng Cavite, Bulacan at Cebu at ibang bahagi ng Mindanao. Sa bahagi ng Baclaran, nagtigil pasada na ang higit 100 jeepney driver upang makiisa sa protesta. Nakisa rin ang grupo ng kabataan sa Manila bilang pagsuporta sa mga tsuper. Ang kanilang panawagan, tanggalin ang value-added tax o VAT at excise tax sa produktong petrolyo at ibaba sa 55 pesos kada litro ang presyo. Gitin ng grupo ang 5 pisong taas pasahe sa mga PUV at pagtaas sa minimum wage ng mga manggagawa. Sumakto ang protesta sa araw matapos bawiin ni Pangulong Bongbong Marcos ang katiting na taas pasahe na sana epektibo na ngayong araw. Puro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike. At isang bagay na mas ikinadismaya pa ng mga grupo. Kami po ay umaapila sa ating Pangulo na sana ho ay buksan naman niya ang puso niya para sa aming mahihirap dahil kung binawi niya yung piso, babawin pa niya kaya kung halimbawa yung 5 piso na excise tax na bibigay niya, baka hindi na niya ibigay, di ba? Kaya dito ho, masakit mambitawan. Anuhin pa namin ang damo pagpatay na ang mga kabayo. Nagpayag din na pagkondena rito ang pagdalo ni Gabriela Representative Sara Elago at Eli Villena ng Piston NCR kasabay ng panawagan ang mabilis ang pagsuspinde ng excise tax. Samantala nagpatupad naman ng libreng sakay ang ilang LGU gaya sa Pasay City at Malabon. Gayon din ang Department of Transportation, katuwang ilang ahensya ng pamahalaan sa ilang piling ruta. Habang nagpakalat ang abot sa 10,000 pulis sa Metro Manila para umano matiyak ang kapayapaan at kayusan sa daloy ng trapiko. Inaasahang hanggang bukas ay magsasagawa ng protesta mga grupo upang kalampagin ang pamahalaan na solusyonan ang krisis sa petrolyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Kamarat naghahanda na sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Ibinahagi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang mga inaasahang mangyayari sa impeachment proceedings na inihahanda ng House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte sa Miyerkules, March 25. Ayon kay Ridon, kabilang sa mga tatalakayin ng mga pangunahing usapin gaya ng pagdedesisyon sa iba't ibang mosyon. Kasama rito ang mosyon ukol sa kustudiya ni Ramil Madriaga na inihain ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, pati na rin ang pag-issue ng mga subpoena para sa mga dokumento at resource persons na may kaugnayan sa kaso. Dagdag pa ni Ridon, saklaw ng mga subpoena ang mahahalagang dokumento tulad ng statements of assets, liabilities and net worth, tax records, bank records, mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council, at corporate records ng mag-asawang Duterte Carpio, kabilang ang mga kumpanyang nakalista sa kanilang SALN noong 2024. Kasama rin ang iba pang ebidensya gaya ng video documentation ng umano'y death threats laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at mga ulat ukol sa confidential funds. Well, katulad na po ng nabanggit na ni Chairperson Jervil Luistro, bahagi po dito yung pagtalakay ng mga preliminary matters, no? So, kasama po dyan yung pag-determine at pag-decide po ng mga motions po. Una, patungkol po doon sa custody ni Mr. Madriaga, which is yung pong motion po ni Congressman Chel Jokno. Yung pong issuances ng subpoenas, doon po sa lahat po ng mga dokumento at mga witnesses, resource persons. No? Dito po sa mga impeachment complaints po na ito, kasama po dito yung pagsabina po ng mga SALN, ng mga tax documents, bank documents, AMLAC documents, at corporate documents po ng mag-asawang Duterte Carpio ng kanila pong mga kumpanya na nakalista po sa kanila pong SALN noong pong 2024. At iba pang mga mahahalagang dokumento katulad po nung video documentation, noong pong death threat laban sa Pangulo, First Lady, at yung pong mga COA reports sa paggamit po ng confidential funds. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition.
Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition.